doon sa 12th class lesson na yon. At hindi lang gagraduate, may another gift surprise ulit sa inyo ibibigay after na inyo natapos ang lesson. Kaya lahat po ng tumanggap ng gift, mag-undergo po kayo ng discipleship. Yung mga nanay po, please pakisabihan po sila yung listahan, pakihanap ulit ng listahan at balikan yung mga tumanggap. Okay ba yun? So yun po ay gagawin every Sunday. So ibig sabihin, every Sunday, Sir Kat ay may sariling session po at pangungunahan niya ang mga bata. Okay? So in-announce po natin ngayon para sa kalaman ng marami. At the same time, tuloy pa rin po ang Youth Camp this coming May 26. Okay? At gaganapin ito sa Santa Magdalena. Okay po ba yun sa inyo mga youth? Kaya yung mga youth na gustong sumama sa Youth Camp, mag-ipon-ipon na po kayo. Ang inyong registration ay 650. Sa 650 na yung kasama ng inyong t-shirt sapagkat mayroon pong paradang gaganapin mismo sa loob ng Santa Magdalena. Magpaparada po kayo doon. Kanya-kanya banner, kaya paghanda ng every local church. But before the Youth Camp, mayroon po tayo tinatawag na pre-camp. Okay? Ano po ang purpose ng pre-camp? Doon po sa pre-camp, tuturuan kayo ng lahat ng gagawin sa Youth Camp. Para pagdating nyo sa Youth Camp, at is na kayo, hindi na kayo kailangan turuan pa, alam nyo na yung gagawin sa Youth Camp. Okay? So kaya may pre-camp po tayo, gaganapin naman yun sa Gubat. Okay ba yun? At ang makakasama niyong participant ay GAC Sorsogon, GAC San Vicente, GAC Gubat, at dito sa Barcelona, maging sa Bulusan. Tayo-tayo lang ang magsasama. At doon din ay magkakaroon ng screening. Okay? Malaman natin kung sino yung sakitin, sino yung hikain, at least alam natin pagdating ng camp, alam natin kung sino may mga ganong condition, may mga allergies, so alam na natin kung sino yun. Para pagdating doon, alam natin yung kung sino ang ating isi-send. Okay ba yun sa inyo? Kaya mga youth, paghandaan nyo na, igipon-ipon na kayo, malapit na, ano ngayon, Marso, March, April, konti na lang, okay? Pag-ipon-ipunan nyo na. Praise the Lord. Okay. So, yun po yung ating mga announcement. At the same time, continue to pray to one another. Amen? Sino pinipray ang bawat isa dito? Yan. Lagi natin pag-pray ang ating mga kapatid. Pag-pray din natin yung ating mga pastors. Amen po ba? Lagi natin silang isasama sa panalangin. So, yun lang po ang ating announcement. At dako ulit tayo sa ating pag-uusapan. Okay. Baka malimutan ko mamaya. Okay. Again, ang ating pag-uusapan ay pinamagatan po natin the power of personal encounter to Jesus. Ang kapangyarihan ng ating personal na pakikitagpo sa ating Diyos. Amen. Alam natin kapag ang gobyerno, amen, at ang nice people ay kapag nag-i-encounter o ang mga tinatawag nating mga New People's Army, kapag sila nag-i-enkwentro, mayroong namamatay. Tama po ba? May casualties. Pero ang maka-encounter sa Diyos, walang namamatay, kundi mayroon nabubuhay. Amen po ba? Saan nabubuhay? Sa spiritual na pamumuhay. Kaya mas mahalaga na ipanalangin natin ang ating mga mahal sa buhay ay personal nilang ma-encounter ang ating Panginoon. Bakit tinawag nating personal encounter sa Diyos? Sapagkat hindi tayo lahat pare-parehas kung paano na-encounter ang Panginoon. Am I right? Amen? Iba ang pagkatawag sa akin ng Diyos at marahil iba din ang pagkatawag sa inyo. Tama po ba? Iba ang sitwasyon na aking pinagdaanan na tinawag ako ng Diyos at maybe iba din sa inyo. Welcome home kapatid, palakpakan natin ang Lord. Sige po, welcome home. Sige po. So, iba ang sitwasyon na aking pinagdaanan at doon ako kinatagpo ng Diyos. At iba din ang sitwasyon na inyong pinagdaanan at doon din kayo kinatagpo ng ating Panginoon. So, ang ibig kong sabihin, we have different situation in life bago tayo tinawag ng Diyos. Amen? So, hindi pare-parehas. At ang Panginoon ay tumatawag individually, not by group. Wala naman sa inyo siguro isang magkakaibigan, lahat kayo tinawag sa isang beses o sa isang pagkakataon. Tama po ba? Mapapansin natin, may nauuna palaging tinatawag ang Diyos. Sino dito yung siya lang siya yung Christian sa loob ng kanyang pamilya? Siya lang. Okay. So ilan? Pagkataas na kamay? Okay. So nakita natin ha. So tayo, amen, hindi lahat ng parte ng ating pamilya mga mananampalataya na. Tama. So minsan, sa loob ng isang pamilya, inuuna ng Diyos minsan yung isa. Tama? Minsan yung tinatawag ng Diyos sa loob ng pamilyang isa na yon, huwag niyong isipin kasi kayo ang pinakamabait, kaya kayo naunang naligtas. To be honest, yung unang tinatawag ng Diyos, siya yung pinakaspasaway sa loob ng pamilya. Hello? May misinterpretation ng marami, kapag sila yung unang tinawag, parang wow, siguro ako pinakamabayad dito sa bahay. Kasi ako unang nakakilala kay Lord. To be honest with you, no. Kung bakit ikaw ang unang tinawag ng Diyos, kasi ikaw pasaway sa pamilya.
Ikaw ang pasaway sa grupo. Ikaw ang pasaway sa samahan. Kaya inuna ka ng Diyos para mabawasan ang pasaway. May kausap ba ako dito? May kausap ba tayo dito? Yun ang ibig sabihin natin. Dahil yung nangyayari sa buhay mo, yung sitwasyon na pinagdadaanan mo, yung ugali mo, karakter mo, sino ka sa loob ng pamilya mo, ang gagamitin ng Diyos para mabago din ang pamilya mo. Amen po ba? Kasi wala silang makikitang transformation kung wala namang itatransform sa buhay mo. Kaya nga inuna ka ng Diyos kasi may kailangan na i-transform sa'yo. At ang transformation na mangyayari sa buhay mo ay siyang din makikita nila para matransform din ang buhay nila. Amen po ba? Kaya nga sabi ko mga kapatid, your mess will become your message to others. Marahil ngayon magulo ang buhay mo, marahil ngayon pangit ang pinagdadaanan mo, marahil ngayon pangit ang sitwasyon mo, pangit ang tingin sa'yo, pero isang araw sa takdang panahon ng Diyos, babaguhin ng Diyos ang buhay mo para maging patutuo ka sa marami. Para gamitin ang mensahe ng buhay mo, para sabihin may totoong Diyos na kayang magbago ng buhay ng tao, gaano ba sila kasama, gaano mang kapangit ang kanilang pagkatao. Kaya pakisabi sa nauna, mapalad ka. Praise the Lord. Amen po ba? Mapalad ka kasi unang arangkada sa iyo ang tama kagad. Are you with me? That's why God is calling us in different ways. Amen. And personally, that God is speak to us. Personally, God work on us. Personally, God din move on us. Minsan mahirap yung panganay sa naunang maging Kristiyano. Kahit sa loob ng pamilya, ang panganay mahirap ang tungkulin. Sino yung panganay dito sa pamilya? Di ba minsan mahirap? Bakit? Sa'yo nakaatas. Ikaw yung palagi pagagalitan pag may naging problema sa loob ng pamilya. Pag mga kapatid ay na-aksidente, napahamak, saan lagi ang blame? Di ba sa panganay? And even sa pagiging panganay sa spiritual, mahirap ang ating tungkulin. But the good thing is, yung pagiging panganay mo sa pamilya mo, ikaw ang nag-workout para itaguyod ang pagiging panganay mo. Pero ang pagiging panganay sa Panginoon, ang Diyos ang magtataguyod para maitawid mo ang pagiging panganay mo. Sabi ni Apostol Pablo, I can do all things through Christ who is strengthened me. Ang Diyos ang gagawa, ang Diyos ang kikilos para mapatunayan na tinawag ka ng Diyos. Amen po ba? That's why don't stop serving God. Don't stop worshiping God. Huwag kang ihinto. Kahit na iba pa rin ang tingin sa'yo, huwag kang ihinto. Because sooner or later, God said, when the time is right, I, the Lord, I will make it happen. Amen po ba? Gagawa ang Diyos ang dakilang bagay sa buhay mo para mas lalong makilala ang Diyos kung sino at ano siya sa buhay mo. Amen po ba? And we are so blessed. Why? Dahil tayong mga inuna ng Lord sa ating buhay, praise the Lord, tayong mga inuna ng Panginoon, amen, tayo yung dadaluyan ng kaligtasan sa loob ng ating pamilya. Amen po ba? Sabi ng aklat ng Acts, isa man ang sumampalataya at tumanggap at maligtas, buong sambahayan ay maliligtas. Amen po ba? Kayo yung mga panganay sa pananampalataya, the key is yours. Amen. Kaya huwag kang ihinto. Ang laban mo hindi lang para sa iyo. Ang laban mo ay para sa iyong pamilya. Amen? At sabi nito mga kapatid, okay, every situation in our life is God's purpose. Amen? It is God's purpose to us, to call us, and to embrace the will of the Lord. Bakit po mga kapatid? Sapagkat minsan, alam natin, kung hindi tayo dadaan sa mga pagsubok bilang mga tinawag, hindi natin papansinin si Lord. Tama po ba? May mga taong nakilala si Lord dahil sa mabigat na sitwasyon ng kanilang buhay. May mga iba na sakit at karamdaman, ang iba na sa bingit ng kamatayan. Ang iba naman sa panahon ng pagkalito, pagkawasak ng buhay, nasaktan, nakuha natin. Umibig, nasaktan, naglingkod. Amen? Mas mabuti yun. Ang iba ay umibig, nasaktan, nagpatihulog. Mas maganda yung naglingkod sa nagpatihulog sa buhay. Are you with me? So, iba-ibang sitwasyon, pero doon tayo tinawag ng ating Panginoon. At may purpose ang Diyos sa lahat ng ating nararanasan sa buhay. But I'm not telling you na ikaw na panganay sa pananampalataya, ikaw lang. Amen?
naniniwala ako na isang araw, mayroon ding susunod sa iyong pananampalataya. At ang susunod sa iyong pananampalataya, gagamitin din ng Diyos para buong sambahayan ninyo ay sumampalataya sa ating Panginoon. Amen? Sino buo ng pamilya nandito na sa church? O may mga kasama ng kapamilya nandito sa church? Amen. Praise the Lord. Amen po ba? At alam niyo po ba yung mga nakadalan ng kanilang pamilya sa loob ng church, hindi naging madali ang proseso niya. Amen. Naging mahirap. Amen po ba? So, ang ibig sabihin lang ng Panginoon, walang imposible sa Kanya. Ang lahat ng bagay posible sa ating Panginoon. But always remember mga kapatid, it is not enough to call, amen, but to encounter kung sino yung tumawag sa atin. Maraming tao tinawag, amen, pero hindi pa na-encounter ang ating Panginoon. Ang pinaka-main purpose ng ating topic is not only to call, but to encounter our God. Amen? Because the ultimate thing na mangyayari sa buhay natin kapag na-encuentro natin personal ang ating Panginoon. Kasi maraming tao kilala nila si Jesus, pero hindi pa nila na-encounter. Salamat po kapatid. Hindi pa nila na-encounter ang ating Panginoon. Tama po ba? Even a biblical perspective, maraming tao na nakakilala kay Jesus, pero wala pa silang personal na encounter kay Jesus. Bakit ito sinasabi? Because hindi tayo magtatapos sa information about Jesus. Amen po ba? Because information is only a head knowledge. Pag tumanggap ka ng information about Jesus, that is only head knowledge. Kilala mo si Jesus dahil yung sinabi sa'yo. Kilala mo si Jesus kasi yung tinuro sa'yo. Kilala mo si Jesus kasi yung narinig mo. Kilala mo si Jesus kasi yung usap-usapan ng mga tao. Pero hanggang doon mo lang kilala si Jesus. Pero ipaliwanag kung sino si Jesus, hindi mo kaya kasi ang nalalaman mo kung ano tinuro sa'yo ng iba. Are you with me? And that is the head knowledge. Amin po ba? Head knowledge cannot bring transformation in our life unless that knowledge it's become your experience. May kausap ako dito. Maliban lang yung nalalaman mo ay maranasan mo, doon lang nagkakaroon ng transformation sa buhay natin. Amen? So, ang ibig ko sabihin, yung Jesus na kilala mong namatay sa krus ng Kalbaryo, hindi ka magtatapos na nakilala mo siya doon. Amen? Kundi magtatapos ka, hindi lang sa pagkakilala, kundi sa karanasan mo, sa nakilala mo kung sino ang Jesus sa buhay mo. Amen po ba? Kaya nga maraming taong nahihirapan kung paano ibahagi ang kanilang pananampalataya kasi hindi nila lubos kilala kung sino yung kanilang sinasampalatayaan. Bakit hindi nila lubos nakikilala ang kanilang sinasampalatayaan? Sapagkat hindi nila na-enkwentro kung sino yung kanilang sinasampalatayaan sa buhay. Amin po ba? Amen. Lagi kong sinasabi, higit ang karanasan kaysa kaalaman. Kahit marami kang nalalaman about Jesus, pero kung hindi mo pa naranasan si Jesus, it is useless. Pero hindi ko sinasabi na hindi mabuti ang kaalaman. Kasi wala kang mararanasan kung wala ka din nalalaman. So kailangan may nalalaman ka, but it will never stop sa nalalaman mo lang. Amen? Kailangan itong lumago, kailangan itong lumawak, kailangan itong maging mabuti. At kailangan itong mapuno ng karanasan sa buhay. Bakit? Kasi the moment yung kaalaman ay naranasan mo, iba ang dating nun. Amen po ba? Amen. I give an example. Kung si Duterte hindi ko nakasama sa buhay, ang pagkakakilala ko lang sa kanya kung ano ang nakikita ko sa balita. Tama po ba? Amen po ba? Yung katabi mo na yan, amen, kaibigan mo, sa unang impression, sa unang meet ninyo, hindi kayo magkakilala. Tama po ba? Or else, kung meron ka bang kilalang taong hindi mo pa nakakasama sa buhay mo, iikot lang ang kaalaman mo kung ano yung narinig mo sa kanya. Tama po ba? Halimbawa, may minababalita sa barangay na ito na ganit si kumari, ganyan ang ugali, ganito ang pagkatao, pero hindi mo pa siya nakakasama sa buhay. Di ba nakabase ka lang, ay, kilala ko yan, yung taong ganito, ganyan, ganyan. Hanggang doon ka lang, tama? Pero pag nakasama mo na siya, magkakaroon ng pagkakaiba yung nalaman mo sa naranasan mo sa kanya. Are you with me? The same exactly with God. Magkaiba ang nalaman mo lang kung sino si Jesus sa naranasan mo si Jesus. Amen. Kung sa iba para sa kanila si Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo at iniligtas sila sa kasalanan, pero pag ikaw mag-testimony, hindi lang namatay sa iyo para sa Jesus, kundi siya ay mabuting Panginoon, tagapagligtas, tagapag-ingat, mapagmahal na Diyos at nangangalaga sa buhay mo. Mabuting Panginoon, tagapagtanggol ng pagkatao. Yun ang pagkakilala mo sa Panginoon Jesus. Amen po ba? At marami kang masasabi patungkol sa Kanya. Bakit? Kasi personal ikaw nagpatotoo kung sino si Jesus sa buhay mo. That's why today,
Amen. I encourage you, decide in your life na ma-encounter mo pa ang Panginoon sa buhay mo. Amen? So, bakit mga kapatid? Sapagkat sabi ito, maraming taong nabubuhay, kilala si Jesus sa pangalan, pero wala pang malalim na karanasan sa ating Panginoon. So, kinakailangan ng isang tao ay lumakad hindi lang sa kaalaman, kundi sa karanasan niya sa Panginoon. Because ang Biblia ay naisulat hindi dahil sa may narinig sila, kundi dahil may nakita sila sa Panginoon. The Bible speaks about the experience to God, not the knowledge about God. Amen. Amen. Pag binasa mo ang Biblia, hindi dito pinag-uusapan yung narinig ni Isaiah. Yung itinuro sa kanila kay Ezekiel, o itinuro kay Daniel, o itinuro kay John. No. Pag binasa mo ang Bible, ang mababasa mo dito, mismo sila personally nakilala, naranasan, na-enkwentro nila ang makapangyarihan Diyos. Kaya nga ang Bible ay may authority and power to transform kasi ang nagsulat nito na unang matransform. Amen. Amen po ba? Amen po ba? Kaya may power ang Bible because this is not only the knowledge but this is the experience of man of God, yung mga tao ng Diyos, kung sino ang Diyos sa buhay nila. So Christian, Great Awakening Bangate, huwag ka lang ihinto na may naririnig ka dito sa loob ng church. Huwag kang magtatapos sa mga mensahe na naririnig mo dito sa church. No! Kung hanggang tagapakinig ka lang at wala kang karanasan, walang mangyayari sa buhay mo. Amen po ba? Amen. You know, this book has no power unless this book will become you. Yeah. Amen. May kausap ako dito. Amen. Again, ang aklat na ito ay walang kapangyarihan maliban ang aklat na ito ay maging ikaw. Amen. Amen. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Pastor, totoo. Totoo. Maraming tao nagbabasa ng Bible pero walang transformation sa buhay. Walang nangyayari sa buhay. Different person reading the Bible but there's no transformation. Bakit walang transformation? Kasi hindi naman nila nilalakaran kung ano ang nakasulat sa aklat na ito. Amen po ba? Amen. I do believe every word that written in the Bible has the power to transform a man. But unless a man recognize the power of the word, doon lang magkakaroon ng pagbabago ang kanyang buhay. Bakit ito sinasabi mga kapatid? Kasi importante yung pagkakilala mo sa Panginoong Jesus. Amen. Ano sabi ng Panginoon? You will become my witness to others. Sino ka daw? Witness. Saan nakasalalay ang tagumpay ng kaso? Sa witness. Yes. Hello? Nasaan ang tagumpay ng kaso? Nasa witness. And God said, you are my witness. Magtatagumpay ang kingdom ni Lord kung totoo ang witness. Yes. And your witness is not about the word that comes out in your mouth. Yes, the Lord. It is not about that. Yes. Ang pagiging witness, hindi yung magaling ka magturo, magaling ka magsalita, magaling ka magsabi sa iba about Jesus. Hindi yung witness. The witness is you walk your talk. Yes. Inaunawaan ba tayo? Anong ibig ko sabihin? Yung sinasabi mo, nakikita sa'yo. Yes. Hallelujah. Mahirap paniwalaan na mabait ang Diyos mo, matapang ka. May kausap ba tayo dito? Ang hirap paniwalaan. Nawa niyo mga kapatid, ang hirap paniwalaan na mapagbigay ang Diyos mo na kuripot ka. Tapos sasabihin mo, God is a giver, God. Wow. Pero pagdating ng giver, ano ba yung piso din mo? Ranagwan. Paano yung tutugma mga kapatid ko sa Panginoon? Kaya nga tayo ay witness kasi hindi mo lang sasabihin kundi ipapakita mo rin sa iba kung anong ginawa sa iyo ng Diyos. Because the true gospel is not about what you hear but what you do for what you hear.
Ang tunay na gospel, yung ginawa mo, yung narinig mo. Alam mo ba ang gospel, ikaw yon? Yes. Amen. Amen? Amen. The first gospel is Jesus Christ. And the second gospel, ikaw. The continuation of the Bible, ikaw. Kaya mahalaga yung enkwentro mo sa Diyos. Amen. Napakahalaga nito sa panahon natin ngayon. And we are so blessed because sa Great Awakening Church ay mayroon po tayong encounter with God. Amen. Amen. Sino naka-encounter dito kay Lord? Taas ang kamay ng mga naka-encounter sa Panginoon. Praise the Lord. Amen. So, paano na kayo, pastor, hindi pa nakapag-encounter? Alam na lang kami dito sa loob ng church. Well, hindi lang po sa encounter na encounter ang Diyos. Alam mo, kahit ngayon, pwede mo ma-encounter ang Diyos. Amen po ba? Kahit sa devotion mo, pwede ma-encounter ang Diyos. Kahit sa prayer meeting, pwede mo ma-encounter ang Diyos. Kahit sa panonood ng TV, pwede mo ma-encounter ang Diyos. Pero yung dapat laman ng TV ay yung nangangaral na salita ng Diyos. Hindi mo ma-encounter si Lord sa Batang Quiapo. Alam mo, sabihin mo na-encounter ko si Lord sa Batang Quiapo. Hallelujah. Naku yung mga kapatid. So it must be relevant doon kung ano ang sinasabi ng kasulatan. Amen? So ang gusto nating ituro, kinakailangan magkaroon tayo ng personal na encounter sa ating Diyos. Amen? Sino ang gusto ma-encounter ang Panginoon? Amen? Gusto mo ma-encounter ang Panginoon? So, Pastor, paano ko ma-encounter si Lord? Di ba si Lord ay nasa langit na? At sa anong paraan ko pwede ma-encounter ang ating Panginoon? Alam niyo sa Biblia, may mga naka-encounter kay Lord, hindi po sa panahon nang siya ay nabubuhay pa sa mundo. May mga naka-encounter kay Lord, amen, even in the spiritual realm. Did you believe that? At sino itong mga naka-encounter kay Lord sa spiritual na dimension o ng realm ng buhay nila? If you have the Bible, shall we open the Bible in the book of Acts chapter 9? Okay. Aklat ng Gawa, chapter 9. Simula sa 1 hanggang sa masusunod na mga talata. Babasahin ko ang kasulatan. Ang sabi sa aklat ng Gawa chapter 9 verse 1, samantala patuloy ang pagsisikap ni Saulo na may papatay ang mga alagad ng Panginoon. Kaya't lumapit siya sa pinunong pari ng mga Hudyo at para sa mga sinagoga sa Damasco upang dakpin niya at madala sa Jerusalem ang sinaman lalaki o babae na tagpuan niya roon na kaanib sa daan ng Panginoon. Sino daw itong nanguhuli? Sino to si Saulo? Si Pablo sa panahon natin sa pagkakilala niya sa Panginoon. Naglakbay si Saulo papuntang Damasco at nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya. Okay? May isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Natumba siya sa lupa at narinig niya ang isang tinig na nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino kayo, Panginoon? Tugon tanong niya. Ako'y si Jesus ang iyong inuusig. Tugon ng tinig sa kanya. Tumayo ka at pumasok sa lungsod at do'y sasabihin ko sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Natigilan ang mga kasama ni Saulo nang marinig nila ang tinig, ngunit wala naman silang nakitang nagsasalita. Tumayo si Saulo nang dumilat, hindi na siya makakita, kaya't siya inakay ng mga kasama niya hanggang sa Damasco. Hindi siya makakita sa loob ng 3 araw, hindi rin siya kumain ni uminom. Pagpalain ang pagkabasa ng salita ng Diyos sa oras na ito. So itong aking binasa, okay, ay isang malinaw na larawan na even ang Panginoon ay umakyat na sa langit ay pwede pa rin nating ma-encounter. Amin po ba? The same na experience ni Pablo o ni Saulo na ngayon ay Pablo sa pagkakalam natin, pero bago siya tawagin, ang pangalan niya ay Saulo. Okay, sino ba ito si Saulo? Si Saulo bago siya tawagin ng Panginoon, siya isang masugid na tagasunod ng kautusan ng mga Hudyo. At anong kautusan ng mga Hudyo? Walang iba kundi ang tinatawag nating Torah o ang tinatawag na books of law na isinulat ni Moses. So bilang isang Pariseo,
kabisado ni Pablo o ni Saulo ang lahat ng ipinag-uutos ng Diyos. At bilang isang Pariseo kinikilala sa bayan noon, kapatid, kapag ikaw ay isang Pariseo, napakataas ng posisyon mo sa Israel. Amen? Bakit napakataas ng posisyon ng mga Pariseo sa panahong yaon ni na Pablo? Sapagat ang mga Pariseo noon ay kinikilalang bilang abogado, tagapagtanggol ng mga nasa korte. Hindi lamang yun, dahil sa kanilang natatanging kaalaman patungkol sa kautusan, so lahat ng nakakahalubilo nila, lahat ng nakakasalubong nila, lahat ay nagre-respeto sa kanila. So they give honor and respect sa mga tagapagturong ito. At bilang Pariseo si Saulo, lahat ng merong pribilehiyo sa pagiging Pariseo, natanggap yun ni Saulo. Amen po ba? At lahat din ng kautusan sa Biblia, ipinapatupad ni Saulo. He is the law, tagasunod ng batas. Hindi na tagasunod ng batas, kundi taga-observe ng batas. Hindi na taga-observe ng batas, kundi tagapagpatupad ng batas. And you know, mga kapatid ko sa Panginoon, even si Saulo ay punong-puno ng kaalaman about the law of God, pero hindi nakita sa kanya ang character ng Diyos. Amen po ba? Amen. Uulitin ko ulit, kahit alam na alam ni Pablo ang kautusan ng Diyos, pero wala sa kanya ang character ng Diyos. Bakit ito sinabi, mga kapatid? Kasi ng panahon ng mga alagad ay sumusulong sa paglilingkod nila sa Diyos, isa si Saulo sa kasama sa nagpapatay sa alagad ng Diyos. At sino yung alagad ng Diyos na kasama si Saulo sa nagpapatay? Walang iba kundi si Esteban. Amen po ba? So si Esteban ay kasama sa mga alagad na naging martir o ipinapatay dahil sa pagsunod nila sa Diyos. At isa ito si Saulo sa naroon. Siya yung tinatawag sa aklat ng Acts na isang lalaki na may hawak o binatang lalaking may hawak ng damit ni Esteban. Habang binabato si Esteban, si Saulo naman ang may hawak ng damit ni Esteban. Ano ang purpose ni Saulo? Bakit hinawakan niya ang damit ni Esteban? Ang kanyang layunin para sabihin, ano man ang pananagutan sa dugo ng taong ito, ako nang bahala. Kung bagay yung authority and power ni papatay, si Esteban ay dahil kay sa Pablo. O si Saulo sa panahon hindi pa siya tinatawag ng ating Panginoon. At hindi pa nakontento si Saulo na ipapatay si Esteban, humiling pa siya ng kasulatan para lahat ng sumusunod sa daan ni Jesucristo ay kanya ding usigin at ang iba'y pakakulong, ang iba ay ipapatay. Antindi ni Saulo ano? Antindi ni Pablo. Kung isipin natin, ang sama-sama naman ang ugali ni Pablo. Amin po ba? Pero pakisabi sa katabi mo, parehas lang kayo. Amin po ba? Hello? Parehas lang. So si Saulo, dala-dala niya sulat, papunta siyang Damasco. At ang plano niya, lahat ng mga Kristiyanong sumusunod sa aral ni Kristo, alam mo kung buhay ka na noon, kasama ka sa hantingin ni Saulo. Kasama ka sa hinahanap ni Saulo. At habang bitbit ang sulat na yon, ang sabi ng Biblia, nang malapit na siya sa lungsod ng Damasco, biglang kumislap na nakakasilaw na liwanag. At ang sabi ng Bible, nasubasog si Saulo. Sino pang nasubasog? Si Saulo. Yung mga kasama niya nasubasog ba? Hindi. Sino nasubasog? Si Saulo. Doon natin makikita na kahit napakarami nyo, may isa lang nakaka-encounter kayo doon. Hallelujah. Listen to me carefully. Even ngayon habang nangangaral ako, maybe ang ilan lang dito maka-encounter kayo doon. Hallelujah. Pastor, dahil ba yun ang kalooban ng Diyos? Hindi, dahil yun ang hinahanap at bukas ang puso para sa Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Hello? So napakarami nila, pero si Saulo lang ang ganap na naka-encounter sa Panginoon. So nang masubasog si Saulo, may tinig siyang narinig na nagsabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sabi ng mga bata, parang yun na. Ang sagot naman sa kanya ni Saulo, sino po kayo? Panginoon! Hello? Naintindihan ba natin? Ang sabi sa kanya ng tinig,
Ako ito, si Jesus, na iyong inuusig. Tanong, sino bang inuusig ni Saulo that time? Sino bang inuusig niya? Para kanino ba ang sulat niya? Sa mga tao. Para kanino? Kristiyano. Sino ba yung pinapatay niya? Amang Kristiyano. Sino ba yung gusto niyang ipapatay? Amang Kristiyano. Sino ang gusto niyang ipakulong? Sino ang gusto niyang musigin? Amang Kristiyano. Pero yung tinig, ang sabi niya, ako si Jesus na iyong inuusig. Anong ibig sabihin ng Biblia? Kapatid, ang ginagawa sa iyo bilang Kristiyanong tagasunod ni Kristo ay hindi sa iyo ginagawa ng tao, kundi kay Kristo Jesus. May kausap ba ako dito? Alam ko, it's hard to hear every word na masasakit sa puso natin that is striking our heart. Yung mga salitang pa-born and born again pa yan, hindi naman nagbabago. Pakri-Kristiyano pa, ang pangit naman ang pagkatao. I know it's hard to receive that word from the others. But always remember that every word that strikes in your heart, hindi kayo ang pinagwiwikaan. Hindi kayo ang inuusig. Hindi kayo ang sinasaktan. Hindi kayo ang inaapakan. Hindi kayo ang niyuyurakan. Kundi ang tumawag, humirang, pumili sa inyo, ang kanilang inuusig. Hello? Kaya ang gusto ng Panginoon sabihin sa ating lahat, ano man ang natatanggap ninyo, give it to me. Ano man ang naririnig nyo, ibigay lang natin sa Panginoon. Ano man ang ginagawa sa inyo, ibigay mo lang sa Panginoon. Huwag mong bitbitin, huwag mong kargain, bigay kagad sa Lord. Bakit? Sabi ng Panginoon, ang pag-iiganti ay hindi sa inyo. Ang pag-iiganti ay sa Kanya lamang. Amen po ba? Dahil ang pag-uusig sa atin, hindi sa atin yun. Kahit nakakarinig kayo ng mga borong again, buang again, at kung anong again, huwag kayong masaktan, bagkos maawa pa kayo sa kanila. Sapagkat ang sino mang manakit sa Kristiyano, para siyang sumipa sa pader na siya din ang masasaktan. Anong sabi ni David? My refuge is God. My fortress is God. Amen po ba? Sa kabila ng iba't ibang piatikos, sa mga alagad ng Diyos, sa mga lingkod ng Diyos, pero ang tanggulan nila, ang Diyos. And the greatest, the greatest protection, the greatest shield that we have is only God. Amen po ba? Amen po ba? Kaya sabi sa kanya ng tinig, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? And you know that time, ang sabi ng Bible, narinig din nila ang tinig ng mga kasama ni Saulo, pero wala silang nakita. Kapatid, maraming nakakarinig ng Word of God, pero isa ka sa nag-response. Isa ka sa nagsabi, yes Lord. Isa ka sa sumunod. Isa ka sa lumakad. Isa ka sa humakbang. Kaya pakisabi sa sarili mo, thank you Lord, I am blessed. That you are one of the chosen. That you are one of the son, the children of the living God. Amen? Amen po ba? Na ikaw ang natatanging ngayong hinirang ng Panginoon. Kaya ka nga sinisiraan kasi gusto ka nilang alisin sa kaharian ng Diyos. Amen po ba? Hallelujah. Hindi ko alam na ganito pala ang sitwasyon niyo. Nagsisiyakan na kayo. Mga kapatid, I love you with the love of the Lord. Hello? Amen po ba? Amen. Kaya huwag kayong magtatampo. Huwag kayong masasaktan sa iba. Huwag nyo din gagantihan ang ilan ng ginagawa nila sa inyo. Mas maigi ng manahimik dahil ang katahimikan minsan hindi po yung kaduwagan. Ang katahimikan ay pagtitiwala sa Diyos na isang araw gagawa ang Diyos sa mga taong gumagawa sa iyo ng hindi maganda. Pagtiwala ka sa Panginoon. Ang Diyos hindi natutulog. Walang gabi sa Diyos. Walang pamamahinga sa Diyos.
Ang lahat ng bagay tinatakda ng Diyos. Amen? Ipagtatanggol ka ng Panginoon sa hindi mo kayang ipagtanggol sa buhay mo. Ililigtas ka ng Diyos sa mga bagay na hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Itatawid ka ng Diyos sa mga bagay na hindi mo kayang itawid sa buhay mo. Itatawid ka ng Diyos. Magtiwala ka lang sa Diyos. Manalig ka sa Diyos. May gagawin ang Panginoon para sa iyo. Amin po ba? Kaya tinawag ka ng Diyos dahil gusto ka ng Diyos tulungan. Dahil alam ng Diyos, nakikita ng Diyos ang sitwasyon na pinagdadaanan mo. Kaya sinabi niya sa kasulatan, Moses, narinig ko ang tinig ng aking bayan. Nakita ko ang kanilang paghihirap. Kaya ang Diyos ay gumawa ng daan. Sinugo niya si Moses para iligtas ang kanyang bayan. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Mas masarap na umiyak kay Lord Yes. kaysa umiyak sa tao. Amen. Umiyak ka sa tao, sabihin sa'yo, ay naku, drama mo. Amen po ba? Pero pag umiyak ka kay Lord, ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ay may imbakan na luha. Amen. Amen po ba? Amen po ba? Amen po ba? Alam mo ba ang taong iyakin sa Lord? Mas maganda. Kapag iyakin ka kay Lord, bawat luha na pumapatak sa iyong mga mata, iniimbak ng Diyos. At sa takdang panahon, ang mga naipon na luha na yan ay pandilig sa mga panalangin mong sasagutin ng Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Parang pwede na tayo magtapos para okay na kayo. Nasa introduction pa lang ako. Parang gusto ko na tapusin, introduction pa lang tayo. Naintindihan ba natin? So, si Saulo, sa kabila ng katigasan ng puso niya, tinawag siya ng Diyos. Sasabihin ko sa iyo, sino mang Saulo sa buhay mo, kayang palabutin niya ng Diyos. Amen po ba? Sa Diyos walang Saulo. Sa Diyos walang Parao. Pag tumilos ang kamay ng Diyos, walang matigas na puso sa Diyos. Walang bakal na puso sa Diyos. Walang matigas at batong puso sa Diyos. Kapag tumilos ang kamay niya, kaya niyang palambutin. Kahit puso ng hari, kahit isipan ng hari, kayang palambutin ng Diyos. Naniniwala ko kung bakit na-transform si Pablo kasi may sama-samang Kristiyano na nanalangin para kay Pablo. At kung ang mga anak ng Diyos ay magsasama-sama sa panalangin, may mga Pablong tatawagin ng Diyos dahil sa panalangin natin. Amen po ba? Magkaisa lang tayo. Amen? Amen po ba? Kaya yung Saulo na inuusig ka, ngitian mo lang at sabihin mo, bahala na sa iyo ang Panginoon. Amen? Kung ang mga unbeliever pag may gustong palambutin, mambabarang ang pinapatawag. Ang Kristiyano pag may gustong palambutin, Diyos ang pinatawag. Amen po ba? Amen po ba? Dahil ang ating comfort ay wala sa karangyaan ng mundo. Ang comfort natin ay nasa presensya ng ating makapangyarihang Panginoon. Because ang greatest treasure natin ay na kay Lord. Ay sabi ng awit, Christ is enough. Amen? Amen po ba? And after Paul encountered Jesus, he began to walk with God. Amen? Nagsimula siya ngayon lumakad sa Diyos. At ano nangyari sa encounter ni Paul? At ito yung ating mga punto. Sabi ko sa inyo, nasa introduction pa lang tayo. Number 1 point, when Paul encountered Jesus, and us that we encounter Lord, ang mga nangyayari sa buhay natin, number 1, kapag na-encounter mo si Lord, it can change our life. Ano ang nababago? Kapag na-encounter natin si Lord, nababago ang ating buhay. Tingnan niyo si Pablo kung paano niya nagbago ang kanyang buhay. If you have Bible, okay, kung kayo may Biblia, buksan niyo sa Filipos chapter 3, verse 7. Sabi ng aklat ng Filipos 3:7 hanggang sa 11. Tingnan natin ang mga nangyari kay Pablo. Ang sabi dito, eto na sabi ni Pablo na makilala niya si Lord. Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinapahalagan ko noon ay itinuturing ko ng walang kabuluhan ngayon. Ano sabi ni Pablo? Ang mga itinuturing niya noon na makabuluhan o itinuturing niya noon na pinapahalagan niya na makilala niya si Jesus ay itinuturing niya ng walang kabuluhan. Ano ba yung mga tinuturing ni Pablo noon na makabuluhan sa kanya? Ang kanyang pagiging pariseo, ang kanyang kasikatan,
ang kanyang pagiging makapangyarihan at iginagalang sa Israel. Pero nang makilala niya si Jesus, lahat ng itinuturing niya ay itinakwil niya na at ginawa niya ng walang kabuluhan. So, ang sino mang tao na ka-encounter kay Jesus, nawawala na yung dating pagkatao at sabi ng Bible, siya'y bago na. Tama po ba? 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if anyone is in Christ, that he is a new creation, the old has gone, the new has come. The same with Paul. Nang si Pablo ay ma-encounter niya si Lord, sabi niya, wala na sa akin ang dati kong pinapahalagahan at itinuturing niya ng walang kabuluhan. Kaya naman ang pinapahalagahan mo noong na nagiging comfort zone mo, na nagiging lakas mo, na nagiging buhay mo, pero unti-unti sinisira ang pagkatao mo, ituring mo na ngayon na walang kabuluhan. Are you with me? And sabi ng Bible, okay, o itinuturing kong wala ng kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. Ano daw yun? Ang pagkakilala kay Kristo Jesus na kanyang Panginoon. Imagine. Ang pinakamahalaga ng kay Paul, ang makilala niya pa ang Panginoong Jesus. Amen? Sino may ganitong puso na gusto niyo makilala niyo pa ang Lord sa buhay niyo? At ano pang sabi ni Paul? Ang lahat ng bagay ay ipinapalagay ko ng walang kabuluhan. Makamtan ko lamang si Kristo. Hallelujah! Sino na ngayon ang gusto niya? Kristo! Si Kristo na. Amen. Ang gusto ni Pablo ngayon, walang iba kundi si Jesus Christ. Yung Jesus na inuusik niya, ngayon gusto niya nang makasama. Hallelujah. Ang tindi ano? Yung dati ang hanap mo si Kristi, ngayon si Kristo na. Yung dating hanap mo si Christian, pero ngayon si Kristo na. Praise the Lord. May pagbabago. Amen po ba? Pero kung sinabi mo, tinanggap ko na si Lord, pero hinahanap mo pa rin si Jungkook, tigok ka dyan, kapatid. Hello. Kasi ang isang tao na kay Lord na, si Lord na ang laging hinahanap niya. Katulad ng sabi ni David, para akong usa na laging uhaw sa'yo. Kanino uhaw si David? Sa Lord. Amen po ba? Pag sinabing uhaw sa Lord, hinahanap-hanap lagi ang Lord. Yung pagising sa umaga, God, I love you, Jesus. Sinasamba kita, Panginoon. Minamahal kita, Panginoon. Amen? Amen po ba? Habang naglalaba ka, Lord, nami-amaze ako sa gawa mo. Salamat sa mga gawaing bahay na ito, na dahil sa gawaing bahay na ito, Panginoon, nagkakaroon ako ng pagkakataon mag-serve sa pamilya ko. Amen? Habang nagluluto ka, Lord, salamat. At ngayon nagluluto ako, Panginoon, may kakainin kami. Amen po ba? Lord, salamat na kapag wawalis ako, ibig sabihin may bakurang kami. Amen po ba? Amen po ba? Kasi nga hinahanap-hanap mo lagi si Lord sa buhay mo. Kaya laging bukang bibig mo si Lord. Amen po ba yun? Amen po ba yun? At tuwing kakain ka, Lord, salamat sa mga pagkain ito na ibinigay mo, Panginoon. Maraming tao walang makain, pero ako, Lord, binigyan mo ko ng pagkain. Amen po ba? At pagkatapos kumain, Lord, tapos na akong kumain, nabusog ako. Amen po ba? Praise the Lord. Mababawasan ang reklamador sa bahay. Pag ganun ang ginawa nyo, di rin pagkaaga-aga, pulos duton. Oh, alam na inabuhay. Wala kape, wala atuka. Kaya ba dito? Amen. Ako na naman ang malaba. Ako sila sunod, di maharap maglaba. Ako na naman mahugas. Ako pala kanina. Ako pala kahapon. Ay, baba daw. Makaon na lang. Ako baba daw na suli. Suli na naman. Ay, mga kapatid. Hello, may kausap ako dito. Pakisabi wala nun dito. Nasa tabi ko lang. Absent. Akala ko absent. Paabsinin nyo pa, nandiyan lang naman sa tabi nyo ng kapatid. Okay,
Maging sa pagtulog, dapat Lord God. Amen. Amen po ba? Stop imagining yourself that you are a Disney princess or a prince. Imagine mo lang, Lord, na sarap makasama sa kaharian mo, Lord. Amen po ba? Amen po ba? Ganon ang laging uhaw sa Diyos. Lord ang hinahanap. At ang uhaw sa Diyos, lagi naghahanap ng prayer meeting. Lagi naghahanap ng SOD. Lagi naghahanap ng Bible study. At tuwing Sunday service, excited na yan. Amen. Sabado pa lang, excited na yan. Ready na yan. Amen po ba? Praise God. Sino may ganong puso dito? Amen. Yung talagang, pag nakita niya, naku, kaya ako na pumunta sa church. Hallelujah. Ganon siya ka-excited kay Lord. Ano oras na? Tama pa, makaranta pa lang yun doon. Doon na ako. Pakisabi wala nandito. Nasa tabi mo lang. Praise the Lord. Natin mga kapatid. Ginauhaw kayo na bakit na-transform na tayo? Nagbago na tayo. Katulad ng sinabi ni Pablo, si Jesus lang hinahanap niya. Ang Panginoong hinahanap ng buhay niya, yun din ang kailangan mo. Walang iba kundi ang Panginoon. Amen po ba? Kaya pag na-encounter mo si Lord, binabago niya tayo. But listen carefully. Wrong and misinterpretation ng taong binago ni Lord. Amen? Marami kasing tao pag pumasok ka na sa simbahan ng born again, bagong-bago ka na. Parang yung pagpasok mo dito, umupo ka, tapos pagkatapos ng simba, hallelujah. Wrong. Are you with me? Nandiyan ba kayo mga kapatid? Maling pagkaunawa ng marami na pag nag-born again ka, bago na kaagad ang pagkatao mo. Amen? Sabi ko nga kapatid, lagi niyong unawaan nito. Kapag nakilala mo si Lord, ang unang nagbabago sa iyo, kahit segundo at minuto pa lang, paniniwala mo. Yan ang unang nababago sa atin. Yung paniniwala. Pero ang character is a long-term process. Amen po ba? Amen po ba? Kasi nakakarinig tayo, born again ka pa, di ka naman nagbabago. Tama po ba? Tama. Ikaw naman, pakiramdam mo, tama sila kasi walang nagbabago. Kaya ang ginawa mo, pinanghinaan ka tuloy. Mali po na paniniwala yung pag nag-born again ka na, malaanghel ka na. Hindi totoo yan. Bakit? Ako ang nagtuturo sa inyo. May binabago pa si Lord. Kayo pa kaya? Amen. Hello? At mga magkakasama sa church, huwag nyo sasabihin sa mga kapamilya nyo, ka-church ka pa, hindi nagbabagong ugali mo. Huwag mo sasabihin. May kausap pa ako dito. Kasi pwedeng sagutin ka niyan, pasalamat ka, nag-church pa ako. Kung hindi, inilibing kitang buhay. At least nakukonsensya pa ako. Dahil nag-church ako. Kapatid, ang ugali, matagal na pagbabago yan. Sa Biblia, mga alagad ng Diyos, nang sila ay tinawag ng Panginoon, hindi po nasulat sa Bible na walang nag-away-away sa kanila. May nagtalo-talo sa kanila. Si Pablo at si Marcos naghiwalay, nagkaroon sila argumentation. So hindi ko sinasabi na kapag ikay Kristiyano, wala na yung iyong dating pagkatao. Nandiyan pa rin yan. Kaya nga kaligtasan is grace. Ano ang kaligtasan natin? Grace. Sa buhay ng pagiging Kristiyano natin, may nabago na tayo, mayroong pa rin binabago. Pero naniniwala ko na hindi naman sa buhay mo na talagang walang nabago. May nabago rin. Hindi lang makita nila yon. Nakoy mga kapatid. Uy, may rason ako, Pastor, mamaya. Sasabihin ko, hindi nyo lang makita yung sabi ni Pastor. Di ba? Ano
Anong ibig ko sabihin mga kapatid? May nagbago din sa atin. Kaya sabi ng Bible, binabago niya tayo araw-araw. At ang pagbabago ng buhay natin, hanggang dulo ng buhay natin, may binabago pa rin ang Diyos. May inaayos pa rin ang Diyos. Amin po ba? Kaya sabi ni Apostol Pablo, ang ayaw kong gawin, ang siya kong nagagawa. At ang gusto kong gawin ay hindi ko magawa. Sapagat sa bahagi ng aking katawan, tila may kasalanang nananalaytay. Sabi ni Pablo, sino makapagliligtas sa akin? Salamat kay Jesus, iniligtas niya ako. Amen po ba? Amen po ba? Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, tiis-tiis lang sa katabi mo ngayon. Amen. Tiis-tiis lang. Paunti-unti binabago yan ni Lord. May mga tao mabilis magbago, may mga tao matagal magbago. Bakit pastor may mabilis, may mabagal? Depende yan sa kagustuhan niya. May mga tao mabilis magbago kasi gusto niya magpabago kay Lord. May mga taong mabagal magbago kasi minsan ayaw pang ipabago kay Lord. Sabi nila, anak, akin na yung pride mo. Ang sabi naman ng iba, Lord, ito na lang ang kayamanan ko. Tatanggalin ko pa, Lord. Sabi ng Lord, anak, akin na yung pagiging matampuhin mo. Ang sabi naman, Lord, dito lang ako napapansin. Pag nagtampo na ako, ibibigay ko pa. Hello? Depende yan sa willingness mo na magsuko. Ano yung topic niya nakarang linggo? The surrendered life. Amen? Mabilis kang mabago pag mabilis mong isuko lahat sa Diyos. At yung pinakamatagal mabago, yan pa ang pinag-iisipan mo kung isusuko mo ba sa Lord. Agoy. Tama po ba? May tinamaan. Very good. Diba? Kasi kay Lord lang sisiw ka, kaya kang baguhin ng Diyos. Pero kahit gusto kang baguhin ng Diyos, kung ayaw mo ipabago yan, hindi ang gagawin ng Diyos. Tandaan niyo, we have free will to choose. Amen? Amen po ba? Amen po ba? At naniniwala ko yung ayaw mong isuko kay Lord, yan ang nagpapahirap sa iyo. Yan ang nagtutorment ng utak mo. Yan ang nagtutorment ng puso mo. Yan ang sumasakal sa iyo sa napakahabang panahon pero ayaw pang bitawan. Sabi Lord, anak, akin na yan. Pero ikaw ayaw mong ibigay kay Lord. Pakisabi nga sa katabi, pakayugyug na malakas, isuko mo na. Amen? Amin po ba? Isuko mo na yan. Para totally and completely, yung transformation ng Lord maganap sa buhay mo. Ikaw lang kasi, ayaw mo pang isuko. Pero isusuko mo yan kay Lord, makikita mo ang gagawin sa iyo ng Diyos. Amen po ba? Paggagandahin ka pa ng Panginoon, katulad ni Pablo. Inayos ng Diyos ang kanyang buhay. Amen po ba? Amen po ba? Kaya hayaan mong i-transform ka ng Panginoon sa iyong personal na encounter kay Jesus. Amen. Alam niyo ba ako, kahit anak kami ng pastor, yung kapatid ko dyan sa Tester, kahit mga anak kami ng pastor, hindi namin masasabi na kaming anak ng pastor talagang totally incomplete. We have a perfect character and perfect life. Okay ba yung mga kapatid? Pag nasa church na kami, mabait namin, syempre. Sa nanay no, pag nakita kaming ibang ugali namin sa church, asahan mo na. Amen? Pag uwi mo, talagang may suma na mahaba na makakatikim ka. Kaya nang bata pa kami sa church, ang cute-cute naman. Di kami kikibo niyan. Alam na namin ang konsekwensya. Pero sa bahagi ng aming pagkatao, meron din katulad ninyo na naghahanap din ng kasiyahan ng mundo. Kaya nang mawalay kami kala nanay, para kaming asong nakakulong, nang makaripa, nang makawala, parang alam yung, di ba yung nagwawild? Parang ganun kami. Dati. Amen? Pero salamat sa Lord. Dahil ang pagiging pastor na nanay at na tatay, hindi po ito pinabayaan ng Diyos. Amen? Amen po ba? Sinukulian ng Diyos. Naniniwala ko bakit naging pastor ako, hindi dahil sa mabuti ako. No. Naging pastor ako dahil may nanalangin nanay at tatay para sa akin. Amen po ba? Amen po ba?
At ang ibig ko lang sabihin dito, sa nanay at sa tatay, personal na encounter na kay Jesus, hindi ibig sabihin kasama kami sa enkwentro nila. Nagkaroon din kami ng personal encounter kay Jesus. Amen po ba? Nagkaroon din ako ng personal encounter kay Jesus at iba mong mga kapatid nagkaroon din ng personal encounter kay Jesus. Ang ibig kong sabihin, kailangan mo ng personal encounter kay Lord para ma-transform ang buhay mo. Amen po ba? Amen po ba yun? Kaya kailangan natin ito sa buhay natin. Katulad ni Pablo, nagkaroon ng transformation ang buhay niya. Pangalawang punto, kapag na-encounter mo si Jesus, hindi lang mababago ang buhay mo, kundi bibigyan ka niya ng kapangyarihan. Anong kapangyarihan ang ibinibigay ng Diyos sa atin? Kapangyarihan una sa sarili, kapangyarihan sa labas, at kapangyarihan sa ibang tao. Anong kapangyarihan una sa sarili natin? Anong kapangyarihan ito na para sa sarili natin? Kapangyarihan ng pagsupil ng ating pagkatao. Tama po ba? Nang wala pa tayo kay Lord, wala tayong kapangyarihan sa sarili natin. Tama po ba? Kaya pag sinabi ng sarili natin noon, magalit ka, nagagalit ka. Pag sinabi ng sarili natin, manunto ka, nanununto ka noon. Pag sinabi ng sarili mo, bubungangaan mo noon. Bakit wala ka pang kapangyarihan sa sarili mo? Tama po ba? Pero pag na-encounter mo si Lord, magkakaroon ng kapangyarihan ka sa sarili mo. Na kahit sinabi ng sarili mo, magalit tayo. Pero kaya mo nang kontrolin ngayon. Amen. Amen po ba? Na kahit ang kilay mo nagsasalubong na, pero dahil may kapangyarihan ka na, biglang umaaliwalas. Tama. Amen. Amen. Na kahit yung kamay mo talagang malapit na, bigla na lang, hallelujah. Praise God. Amen po ba? May gusto pa ako dito. Bakit may control ka na? Amen. Bakit may control ka na? May kapangyarihan ka na sa sarili mo. Dati wala kang kapangyarihan. Kaya pag ikay nagalit noon, usok sa tainga, lalabas yung tatlong pangil mo, lalabas yung kaliskis mo, lalabas yung buntot mo, dragon ka na. Pero ngayon kahit ikay nagagalit, pero mukhang Kristiyano ka pa. Eto, hindi ko nasabi kanina, pero ninpla sa akin ngayon. Alam mo ba kung bakit nahirapan ng maraming Kristiyano? Kasi hindi totoo. Pakinggan niyo ako. Pag Kristiyano ka, hindi ibig sabihin, wala ka ng karapatan magalit. Maling paniniwala yun. Marami kayo sa atin, pag nagalit, nagalit ako, ibig sabihin, wala akong self-control. Ang akala ng mga Kristiyano, pag nagalit sila, hindi na sila Kristiyano. No! Sabi sa katabi, it's a big no. It's a big no. Amen po ba? Bakit? Makakapamalo ka ba kung hindi ka galit? Sabi, anak, pamaloy kita. Makulog. Talagang ganun ka. Hindi. Hindi naman sinabi ng Bible na di na tayo pwede magalit. Hindi yung sinabi ng Bible. Ano sabi ni Pablo? Kung ikaw ay magagalit, o di pwede rin. Ang nag-iiwasan? Magkasala. Ano naman, pastor, yung magalit ako magkasala? Yung nagkasala kayo para mo naman, ikaw na ay, ikaw na di, ikaw na pi. Kasala ka na no. O kaya na magalit ka, piso lang ang nawala. Ang ginawa pa man, 2 por 2.